Hi mga friend, ngayon lang ako nakapag-video. Nagkasakit ang friend nyo. Ngayon kailangan ko ng mahihigop na sabaw. Kaya nagsigang ako sa lemon ng manok ko. Yan ko rin ng gulay. Pasensya na kayo sa boses ko. Tinarangkaso ang friend nyo. Hindi nga ako makapaglinis, hindi ako makapag-asilhos. 3 araw, lagi ako sa kwarto. Pinagsaing ako. Mahirap din yung pahiga-higa. Kasi sana yung katawan natin sa trabaho. Pagkatapos magpapahiga-higa. Lalo ata ako nagkakasakit pero ayaw naman nila akong pagtrabahuhin. Baka daw lalo ang mangyari sa akin. Ngayon nagpaalam ako, punta ako ng tindahan. Kasi wala naman kaming driver, nagbakasyon, August pa ang balik. Naglakad lang ako saglit. Kasi gusto kong uminom ng lemon na asir. Yun ang binili ko, saka naawa na ako sa bunso ko. Binilhan ko rin ng kanyang pagkain. Ay, pag-uwi ko, lambot na lambot ako. Sabi ng amo ko, baka daw virus. Baka nga to virus. Sana wag naman. Pero, ramdam ko naman sa sarili ko na lang to, tarangkaso. Parang tinarangkaso ko. Ganito yung nararamdaman ko pag ako tinatarangkaso. Talaga mga friend, hindi ako naglilinis. Puro alikabok na. Pero amo kong lalaki, wala siyang sinasabi. Tinatanong pa nga kung ano gusto kong kainin, bibilhan niya ako, nahihiya naman ako. Ayan puro alikabok ko. Kahit sa second floor, hindi ko rin nalilinis. Nasa bakasyon ng amo kong babae, nagpunta ng Germany. Kahit nasa bakasyon, tawag pa ng tawag, message ng message. Kamusta na daw ako. Sabi ko, ngayon daw ako nilalagnat kasi masakit naman yung lalamunan ko. Sabi ko, Madam, hindi ako nakakapagtrabaho. Sabi ng amo ko, hayaan mo yan trabaho yan. Sabi gano'n. Buti naman naunawaan ako ng amo ko. Sabi niya sa akin, gusto mong pumunta ka ng tindahan, bumili ka ng ano gusto mo. Nagustuhan ko nga yung lemon na asir. Nahapo ako. Kaya yun, bumili ako ng lemon na asir. Bumili din ako ng lemon kasi walang lemon din Wala kasi nga si Madam, nasa bakasyon. Amo naman lalaki, wala naman alam yun. Mura lang naman yun. Tapos bumili ako ng yung makokot ng aking bunso, chocolate. Binilhan ko siya. Nilagay ko sa harapan lang ng pinto. Hindi ako pumasok sa loob kasi baka mahawa ng sakit, kawawa naman. Sabi ko, ayan binilhan kita. Sabi niya sa akin, Lita, namimiss na kita, gusto na kitang halikan. Sabi ko, wag mo ako halikan, baka mahawa ka ng trangkaso. Sabi ko, ikaw huwag kang lalapit sa akin, nilagay ko lang yan sa may pinto. Nahawa ako sa bunso ko talaga. Siya nag-aayos ng kwarto niya. Date pa nga yung malalaki. Naayos niya yung higaan niya, nakita ko, naayos niya yung Sabi niya, nagmamalaki niya sa akin. Sabi niya, Lita, tignan mo, ang ayos-ayos ng higaan ko. Nililinis ko yan para hindi ka mahirapan. Sabi niya ganun, pag gumaling ka na, hindi ka mamumroblema sa kwarto ko. Sabi ko, salamat naman. Tapos sumilip lang ako ng konti sa panganay. Naku, grabe. Kaya yung bunso ko naiiba parang Pilipino. Yung pinagkainan niya, nilalagay niya sa basurahan. Pag puno na yung basurahan, nilalabas niya, nilalagay niya sa may hagdan. Para pag bumaba ako, matadampot ko na. Oo.
Pagkakain niya, bibilhan ng amo ko. Hindi nga nagluluto ng amo ko. Bumibili talaga siya sa labas. Kakain yung kinainan niya, lalagay niya sa labas, sa lamesa, kasama ng tray. Ganun ka-abait ang aking bunso. Kaya ako naman, mabait din ako sa kanila. Kasi lahat naman pare-pareho. Mabait ako sa kanila. Mabait naman yung dalawa. Kaso mo, mas malinis yung bunso. Mas malinis talaga yung bunso ko. Yun mo, nagpunta lang ang tindahan, nanlalambot na ako, nanlalata. Kakainis yung driver na yun, hindi pa nauwi. Di ba nabalik? Di pa nga ako makapag-asiloso. Kasi, bakit ako nangangatal pa yun? Yung mga aking mga kalamnan. Punta lang akong tindahan, nangangatal na. Kaya ngayon lang ako nakapag-video, mga friend. Hindi na, bye-bye na. Iba na boses ko.